ni Pope Benedict XVI mula sa Martelam Inn, ang maliit na bayan sa Bavaria kung saan siya nagmula. Isinilang siya bilang Joseph Ratzinger noong April 16, 1927 sa bahay ng kanyang pamilya. Iyon ang unang Sabado matapos ang Pasko ng pagkabuhay at bininyagan siya ng gabi ring yun. Si Joseph ang bunso sa 3 magkakapatid. Mga debotong Katoliko ang kanyang mga magulang, sina Joseph Ratzinger Sr., isang opisyal ng pulisya, at si Maria Ratzinger. Ang kanyang kapatid na si Georg, isa ring pari. Istrikto ang aming ama at mas nakabase at nakatutok sa katwiran kaysa sa aming ina. Si nanay, mas mabait naman siya. Minana ni Joseph ang kabutihan nilang dalawa. Hindi lang ugali ng tatay namin ang minana niya. Minana rin niya ang pagiging makatao at kabaitan ng aming ina. Mahilig din siyang magsaya. At nakuha niya yun sa aming mga magulang. Alam ng kapatid ko na hindi niya kailangan magtrabaho lagi para magawa niya ang mga bagay na gusto niyang gawin. Noon pa man kahanga-hanga na si Joseph Ratzinger. Mahusay siyang mag-aaral. Noong 1939, lumipat ang mga Ratzinger sa Traunstein, kung saan nag-aral si Joseph sa boarding school na pinamamahalaan ng Arsobispo. Marami sa mga estudyante roon tumutuloy sa pag-aaral ng theology at nagiging mga pari. Mukhang yon ang kanyang tadhana. Pero isang pagbabago ang nangyari sa Germany. Naging makapangyarihan ng partidong Nazi at itinatag nilang Third Reich. Sa pilitang pinasali rito ang mga kabataan. Hindi sang-ayon si Ratzinger sa Nazi. Sa katunayan, para sa kanya at sa kanyang pamilya, salungat sa mga aral ng simbahang Katoliko ang Nazism. Noong 1941, sa kampanya ng mga Nazi na alisin ang itinuturing nilang kapintasan sa lahi ng mga tao, pinatay ng mga Nazi ang pinsan ni Ratzinger na may Down syndrome. Nang taong ring yun, napilitan siyang sumali sa Hitler Youth. Sumali siya sa Hitler Youth noon. Napilitan lang siya. Sa isang meeting lang siya pumunta at hindi na siya pumunta sa iba pa. Makalipas ang 2 taon, itinilaga siyang miyembro ng Anti-Aircraft Brigade, kung saan wala siyang gaanong ginawa. Noong tagsibol ng 1945, tumakas si Ratzinger, pero hindi nagtagal mahuli siya ng mga tropang Amerikano. Magkasama kami ng kapatid ko si Joseph noon. Marami kaming kasama. Tinakot nila kami at wala kami magawa kundi sumali. At saka lang kami nakahinga ng maluwag nang matapos yun noong May 1945. Buwan ng Hunyo noong pinilayan nila ang kapatid ko. At ako naman, nakauwi sa amin ng sumunod na buwan. Noong 1946, pumasok ang magkapatid sa seminaryo sa Freising, malapit sa Munich, kung saan nag-aral sila ng theology. Tumugma ang larangan nito kay Joseph. At hindi na nakakagulat na noong June 19, 1951, pinasbasan sila bilang mga pari sa Freising Cathedral. Pero noong 1952, nagbitiw si Joseph Ratzinger sa pagiging chaplain at bumalik sa universidad dahil ito talaga ang nais niyang gawin. Naging abala ang batang theologian sa kanyang pag-aaral. Natapos niya ang kanyang doctorate noong 1953 at ang kanyang state doctorate noong 1957 at nagturo siya sa iba't ibang universidad. Kumpara sa ibang theologian, mas madalas magpalipat-lipat ng universidad si Ratzinger. Biro nga ng iba, siguro kung bibigyan ng premyo ang German dogmatist ng pinakamadalas lumipat na lugar, siya ang mananalo. Siguro maraming tao magugulat sa sasabihin ko, pero hindi problema sa kanyang pagkakaroon ng mga diskusyon. Gusto niyang marinig kung ano-anong iniisip ng mga estudyante niya. Malaya ang palitan ng mga opinyon sa klase niya. Iyon ang maganda sa kanya. Nakarating hanggang sa Rome ang tungkol sa pagtataguyod ng batang propesor sa mga diskusyon ukol sa relihiyon. Doon nagganap ang Second Vatican Council hanggang 1965 sa pamumuno ni Pope John Paul VI. Pinag-usapan ng mga obispo at kardinal mula sa buong mundo ang mga pagbabagong dapat gawin sa simbahan. Miyembro ng delegasyon mula sa Germany si Joseph Ratzinger. Bilang theological consultant ng konseho, naging tagapayo ni Cardinal Joseph Frings ng Cologne si Ratzinger. Bago pa man noon, kapansin-pansin na ang kanyang mga komentong bumabatikos sa Rome at naaayon sa makabagong panahon. Masasabing mas liberal siya sa iba pero tingin ko maling tawagin siya ng ganon. Ipinakita niyang hindi siya sang-ayon sa pagkakaroon ng mga regulasyon o patakaran. Para sa iba, liberal siya dahil sa mga pananaw niya. Pero ang totoo, naiiba siya dahil makabago ang ideya niya. Dahil sa mga pagbabago ng 1960s, dahil sa pagpoprotesta ng mga estudyante,
naging konserbatibo siya. Malaking pagbabago ang nangyari sa buhay ni Ratzinger noong 1968. Profesor siya ng Dogmatic Theology sa University of Tübingen nang mangyari ang pagkaalsa ng mga mag-aaral. Para sa kanya, hindi ayon sa mga turo ng simbahang katoliko ang mga protestang nauuwi sa karahasan. Ito ang panahon na ang mga mag-aaral ay nag-umpisang mag-aklas. Sa nangyaring yun, nawala yung linyang naghihiwalay sa mga profesor at mga estudyante na dating nandun. Sinira nila yung decorum na dating nandun. Ang totoo, napakasensitibong tao ni Professor Ratzinger. Hindi lang yon, napakamahiyain rin niya. Bukod pa ron, tahimik lang siya at hindi siya nag-intimidate ng iba gamit ang laki dahil maliit lang naman siya. Kaya naman ginagamit niyang katwiran at pakikipagtalo para makumbinsi niya ang iba. Pero magulo noon at hindi magandang ideya ang gawin yon. Kaya lalo siyang lumayo sa mga tao dahil doon. Lalo siyang naging tahimik dahil sa karanasan niyang yon. Kaya minsan, iniisip ng mga taong malamig ang pakikitungo niya at talagang hindi siya marunong makisama sa iba. Pero komportable siya sa kanyang posisyon bilang profesor. Noong 1969, umalis si Professor Joseph Ratzinger sa magulong Tübingen at nagpunta siya sa payapang Regensburg. 32 taong gulang lang siya nang gawin para sa kanyang isang espesyal na posisyon sa Dogmatic Theology. Naabot na niya ang kanyang pangarap sa buhay. Bilang isa sa mga pinakabatang profesor sa Germany, nakamit na niya ang pinakamataas na posisyong posibleng maaabot ng isang eskola. Noong nagpunta siya sa Regensburg, noong tinanggap ni Joseph yung posisyon sa universidad, akala niya yun na yung huling trabaho niya at ang huling posisyong gagampanan niya. Kaya nagpatayo siya ng bahay. Dahil ang akala niya doon na talaga siya. Bukod doon, ipinalipat din namin ng mga labi ng mga magulang namin mula sa Tronstein. Bumili kami ng lupa sa Regensburg sa bakuran ng parokya sa Ziegersdorf. Ang buong akala ng kapatid yung si Joseph, dito niya gugugulin sa Regensburg ang buong buhay niya at dito niya tutuparin ang mga pangarap niya. Sa tulong na rin ng Panginoong Diyos natin. Pero ibang-iba sa kanyang pinangarap ang magiging takbo ng kanyang buhay.